Pulis na ito na dineploy ni Marbil, ni Abalos, ni Torre, ang dami nito Di ba? Nasa 3,000, 4,000, 4,000 5,000. yan, o may 5,000. Ano na ba ito? Gagamitin na rin ba ito para mahanap yung mga bata? Kasi marami mga missing na mga bata ngayon. Ayun, ang ganda ng punto. Yung kriminalidad hanggang ngayon, every now and then, lagi akong nakakarinig na lumalala yung kriminalidad sa kanilang lugar. By the day. And ito ba ay gagamitin nyo na rin para hulihin si Franz Castro? Convicted. Si Satoru Campo convicted. Why are they enjoying their freedom? Pastor Kibuloy was never convicted yet. Pastor Kibuloy was only accused, suspect. Anybody can be accused of anybody. Kahit sino pwede mag-file ng kaso. Why are you using 40 million pesos minimum average daily expenses and ginamit at sinalaula nyo lang imahe ng police, but you cannot implement it against convicted criminals? Ito convicted na. Si Franz Castro nakaupo pa sa Kongreso at magbidabidahan pa na magsenador. Kalahin pa yata to ni Abalos. Why you cannot do that to hardened terrorist criminals na mga at-large pa at nandyan pa mga CPP, NPA, NDF, remnants ng Abu Sayyaf. Ba't hindi nyo ginagamit ito? So kung hindi yung politika ito, ibig sabihin, diskarte nyo na gamitin si Pastor Kibuloy at ang KOGC operations para magpabida kayo. Tsaka yung damages na naidulot niya sa KOJC properties. Correct. Na mismo taong bayan na naman yung magbabayad. Taong bayan na nga nung nagbayad na pinag-aksayahan nila ng panahon. Umabot ng mahigit 2 linggong paghahanap pero wala pa rin. Ngayon magbabayad pa at inako niya mismo. Di ba? Sabi niya, sige, babayaran namin yan. Para naman sa kanya talaga yung pera. Parang walang kagatol-gatol sa kanya na lumabas na babayaran namin yan. Pero at the end, hindi naman sa kanya igaling yung pera. Okay lang sana kung ubos na. Well, di ko lang alam kasi parang nasa yung kanyang benefits siguro. Kasi nga, possible talagang matatabunan siya ng maraming mga kaso nito. No? Mag-chip in muna siya sa sarili niya. Huwag na muna siya maglitsyon. Nakapaglitsyon na ba siya? Yan yung babayaran niya sa babayaran niya sa mga sinira niya diyan sa KOJC properties. Isa rin sa nakikita natin dito, partner, actually, yung everyday, kaya tumatagal to, kung gaano kalaking pondo ang inilalagay dito, and we don't know, including the funds from the intelligence, yung kanilang kagamitan. We know how corrupt this official is. Diba? Kung paano yung pondo ginagamit nila, milyon-milyon, araw-araw, are we sure na tama yung designation ng yung pinaglalagyan ng pondo? O yan ang isa sa naging negosyo, kumbaga parang Amerika, na kinakailangan magkaroon ng gulo, magkaroon ng giyera para magkapera. Kumbaga, ikaw tinesting mo sa sarili mong bansa para yun na maging lagayan mo na kung saan pwede kang kumuha ng pondo, hindi natin pwedeng pawalang bisa ang ganitong uri ng kanilang mga makinarya, kasi intelligence fund, di mo alam kung anong gagawin dyan. Pwedeng yan na magiging lagusan ng kanyang pera. Meron pa, Brother Eric, yung kredibilidad ng kanyang mga informant. Isa pa yun. Diba? Yung kredibilidad ng kanyang mga informant na ito naman yung nagsasabi naghain. Yung isa yata dito yung naghain ng kaso. Dito pa lang makikita na yung kredibilidad. Pinaglalaroan lang sila. And kung pinaglalaroan sila, kasabay siguro na pagbibigay ng intelligence funds. Kasi informant yun. Diba? Malaki, Brother Admar. Oo, kasi tumagal yun ng 16 days. 16 days. So, imagine Brother Admar. Pwede bang PNP mag-file ng dun sa mga informant? Niloko mo kami? Wala naman dito. Walang agreement pero yun yung bukang bibig ni Torre na meron kaming informant dyan, pero wala pala doon. At malinaw na nabuking sila. Ang isang informant nila na peke na nag-guide sa kanila sa first 2 to 3 days ay pinadamitan nila at sinuotan ng uniforme ng polis. Diba? Ito pala ay witness ni Ontiveros. Ang kanyang pangalan ay si alias Jackson na na-identify ng kanyang kapatid at mga kingdom workers na peke, hindi polis. At pinaikot nila sa loob ng compound, nagiging guide nila. So doon pa lang, magkanong binayad nyo kay Jackson? Senator Ontiveros, are you also part sa pagbayad at paggamit kay Jackson? Witness mo, tapos nandun sa loob ng KOGC compound sa paglusob, naka-uniforme ng pulis. Pangalawa, aminin nyo sa hindi, kayo po ay nagre-report sa mga US government agents na nandyan sa Davao. 1 month before ang paglusob ninyo, immediately after nung June 10 pa lang, namataan na po ng maraming mamamayan sa Davao na gumagala ang mga Amerikanong citizens, individuals.
And most likely, it is highly probable na sila ay mga US government agents at nangyari nga nung paglusob nyo, nung first 3 days, ay nakikita na may mga kasamang mga Amerikano o puti, Caucasian, looking na mga tao, itong si Marbil sa Davao City. At nagpa-concert siya nung gabi. So malinaw po that you are also surrendering the integrity and sovereignty of the country dahil pinayagan yung makialam ang mga Amerikanong gobyerno dito na bawal yan sa ating saligang batas. Lumilipad mga drones ng mga Amerikano, mga Boeing Vertol na ginagamit sa malalakihang... Beach King. Ito ay Phoenix plan Ginagamit ng FBI. sa FBI at pati CIA. sa military operations and CIA intelligence gathering. Saan nanggaling ito? Ito ay pangingialam ng Amerika na pinayagan ninyo. And may nakuha tayong information, Brother Admar, na nung Sunday, August 25, second day nila, si Bongbong Marcos daw ay naghahanda na mag-presscon. At naghanda ang mga Amerikano na magsama-sama na kasama si Marbil at mukhang ito na ang kanilang big day. Corruption. Kasi ang corruption saan ba nangyayari ang corruption? Doon sa mga nahahalal sa kapangyarihan. Yung mga nahahalal naman, ina-appoint yung mga nandyan sa whether executive, legislative, or sa judiciary. Yung mga corrupt na mga opisyal, sila ang nagpasimuno niyan. O ang tanong, sino nag-aalala ng mga corrupt? Hindi ba ang taong bayan, ang elektorado? Bakit nahahalal ang mga corrupt? Simple. Balik na naman tayo. Kulang salat sa edukasyon ang mga tao. Pag yan ay pinag-aral mo at magagaling ang mga takbo ng utak niyan, marurunong, hindi iboboto yung mga walang iyang yan. Ganun lang ho kasimple yun. Pag wala ng korupsyon, di ba ayos ang takbo ng Pilipinas? Ayos ang pamamalakad ng lahat. Kasi edukado. Ang number one example dyan ay ang Singapore. Yan si Lee Kuan Yew, nung naging presidente, ang una niyang ginawa, pinag-aaral niya lahat na Singaporeans. Edukado lahat yan. Kaya tingnan mo sila. Siguro mas mainam din, Attorney Sal, na isama yung voter education sa basic curriculum. No? May voter education, mali yan. Ang mahalaga, pag-aralin mo muna lahat ng Pilipino, edukasyon mula prep hanggang college. Kailangan maging edukado ang mga Pilipino. Yan ang number one na solusyon ng lahat ng problema ng ating bansa. Pag yan ay nagawa mo, papunta tayo lahat sa pagunlad ng ating bayan. Oo, mainam na ginawa niyan ang mga pundasyon, mga ganyan, Attorney Sal, yung free tertiary education, no? Na tinatamasa ngayon dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay maganda. Diyan, meron din akong puna dyan. Matagal din sinabi kahit kay Presidente Duterte. Maganda yung pinirmahan mo. Pinirmahan mong free education. Ang problema, nung sinuri namin yan, o sinuri ng mga marurunong, tinignan nila, free education na college. Naku, yung pala nakikinabang, yung mga mayayaman, yung mahihirap, hindi. Bakit? Sapagkat, bago ka magkaroon ng free college education, kukuha ka muna ng entrance examination. Bagsak ang mga mahihirap. Ang nakakapasa yung mga pinakamayayaman at mga nasa middle class, upper middle class. Bakit? Sapagkat handang-handa sila mula sa pagkabata. Magandang edukasyon nila. Samantala yung mahihirap, kulang ang edukasyon, kulang ang pera, kulang ang pananamit, kulang pamasahe. Kaya hindi ready ang kanilang mga utak. Kaya bagsak. Ang nakakapasa lang sa kanila, wala pa yatang 7%. Yung 93% comes from the highest, richest families in the Philippines as well as families in the upper middle class. So, yan ang problema. Kaya dapat baguhin yan. So isulong... Ibigay natin ang budget. Dami natin pera Hinanakaw lang. Papag-aralin natin ang buong Pilipinas na libre. Yung mayayaman naman, hindi magpapalibre yan. Gusto nila yung mga private. dapat ganyan yung mga talakayan sa Senado, Attorney Sal. Hindi yung mga POGO, EJK, sa Kamara, no? Babaw Ay, hindi nila... Okay.
yung iniisip mo, hindi nila gagawin yun. Alam mo bakit? Gusto nilang manatili na ignorante ang mga Pilipino para manatili sila sa kapangyarihan. Kasi, pag edukado na, yung mga tao dyan, ng mga corrupt, mga puro pang sarili, hindi lalabas yan. Hindi iboboto ng mga tao. Hindi sila madadala sa impluensya, ang mga botante, hindi madadala sa pananakot, hindi madadala sa utang na loob, hindi madadala sa pakiusapan, hindi madadala sa bilihan. Yan ang kagandahan ng isang edukadong elektorado. Hindi madadala sa mga budots, Attorney Sal, ano? Mga pasayaw-sayaw, ano? Pakanta-kanta, parang ganon. Ayan. Pagmasa na pagsalat, madaling madala kasi ang kanilang intellect hanggang doon lang eh. Sa ibang balita, Attorney Sal, mas mapapadali na ang budgeting sa NIA, National Irrigation Administration, kasunod po ng paglipat ng ahensya sa ilalim po ng OP, Office of the President, mula sa pagiging attached agency nito sa Agriculture Department. Si Creselyn Catarong sa detalye. Mayroon ng pagbabagong maaari raw na asahan sa mga proyekto at programang nakalatag sa ilalim ng National Irrigation Administration o NIA. Ito ay matapos na ipag-utos ng Malacanang ang paglipat ng NIA sa Office of the President bilang isang attached agency. Ang NIA ay dating nasa ilalim ng Department of Agriculture. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, kabilang sa kapakinabangan ng pagsailalim ng NIA sa OP ay ang mapadali na raw ang dokumentasyon at pagpopondo sa kanilang ahensya. At sa aking experience, total, pag may problema rin naman ang ating ahensya, nire-refer din natin sa ating Pangulo sa office ni Executive Secretary. So ngayon po ay mas mapapabilis na. Uulitin ko po, yung iba po kasi pag nasa OP ka from yung documentation up to budgeting, ay nakita ko po na mas streamline ang proseso. Ang nasabing hakbang ani Guillen ay magpapasimple raw sa proseso ng pag-aproba ng big ticket projects na sinasabing pakikinabangan umano ng mga magsasaka, irrigator maging ng publiko. Katulad po ng ating mga big ticket projects, ma'am, ay of course dati kasi maraming dinadaanan yan. Like for example, itong big ticket projects natin pagpapasok sa NEDA, ay meron pang clearinghouse na dadaanan yan dito sa Department of Agriculture. Ngayon ay diretso na po ito. So makatipid po tayo ng mga usually mga 2 to 3 months po yan ang matitipid natin. Dagdag pa rito, ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa water management at flood control projects ay magiging mas madali na raw sa ilalim ng OP. Sa ilalim ng Executive Order No. 69 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong 5 ng Setyembre, ibinalik bilang isang attached agency ng OP ang NIA for Policy and Program Coordination. Iniatas din ang reorganization ng NIA Board. Ibinahagi ni Guillen na dahil nasa ilalim na sila ng Office of the President, ang Chairman of the Board ay manggagaling din sa OP. Ang NIA Board ay binubuo ngayon ng isang kinatawan mula sa OP, NIA Administrator, mga kalihim ng DA, DPWH, National Economic and Development Authority o NEDA, at isang kinatawan mula sa pribadong sektor. Sa press statement ng DA, welcome kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paglipat ng NIA sa Office of the President. Nakasaad din sa statement na iminungkahi ng ahensya ang isang budget na 512 billion pesos para sa 2025 kung saan malaking bulto ng pondo ay ilalaan sa irrigation projects ng NIA. Subalit hindi ito pinagbigyan ng Department of Budget and Management bagkus nasa 200.2 billion pesos lamang ang hiniling para sa DA base na rin sa 2025 budget proposal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News. Ako, Attorney Sal, malaking role ng NIA sa pagkontrol sa ating mga patubig, irigasyon at pagkontrol sa baha. Attorney? Ako, kalokohan sa akin yan. Alam mo bakit? Bakit naman? Madadali, maganda pag nasa Office of the President. Yung Department of Agriculture, hinawakan na nga ng mismong presidente ng 2 taon. May nangyari ba? Wala. O sige. O kayong umatol. Paano mo sasabihin? Mismong presidente na. Alaging Secretary of Agriculture. May nangyari ba? O di ba? Wala rin. So, in the end of the day, it all boils down, parang linyahan nyo ni Dr. Michael Batu, presidente pa rin talaga ang bottom line ng lahat ng ito, Attorney. Ang bottom line dyan,
kahit saang ahensya mo ikabit dyan, kung matitino ang nagpapatakbo dyan, matino ang lahat. Yun. Yes, sir. Sa ibang balita naman, nanawagan po ngayon ang Department of National Defense sa mga Pilipino na maging mapagmatsyag at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na balita. Ito kaugnay sa umunoy fake news na aalis na raw sa pwesto bilang Defense Secretary si Gibo Teodoro. Si Almar Forzuelo magbabalita. Itinanggi ng Department of National Defense or DND na hindi totoo na magbibitiw umano sa pwesto bilang kalihim ng nasabing ahensya si Secretary Gilbert Teodoro. Sa inilabas na pahayag ni DND spokesperson Arsenio Andulong, sinabi nito na walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon. Nananawagan din si Andulong na tigilan ang pagpapakalat ng fake news. Anya, nakatutok umano ang kalihim sa mandato nito na palakasin ang ating bansa upang protektahan ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Sa huli nananawagan si Andulong sa mga Pilipino na maging mapanuri sa mga ipinapakalat na mga balita dahil ang ibaan niya rito ay inililihis lang ang atensyon sa kung ano ang tunay na issue ng ating bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Attorney Sal, ano po ang masasabi niyo doon sa mga balita? At ano po ang personal niyong pagkakakilala kay Secretary Teodoro ng Department of National Defense? Alam mo yung mga usapan, spekulasyon, chismis, rumors, ng pagbibitiw ng isang miyembro ng kabinete. Kung minsan, merong basehan. Ibig sabihin, if there is smoke, there is fire. Maaaring yan ay mangyari, depende. Kasi ang isang miyembro ng kabinete, ang nakikita ko dyan sa takbo ng kasaysayan ng mga miyembro ng kabinete, pag nakikita nila, gaya ng panahon ng Marcos, nasirang Marcos, pag nakikita nila napaka-unpopular na ng isang administrasyon, isa-isang nawawala yan, isa-isang nagbibitiw. Kasi ayaw na nilang ma-identify. Ayaw nilang madamay sa pagbagsak ng isang administrasyon. Kaya, kasi among themselves, siyempre may mga nagkikwentuhan yan, pag sila-sila lang, na, ayoko na, kasi ganito, ganyan, bibitiw na ako. Yung mga kwentong ganyan, yung pinagkwentuhan nila, kung 2-3 lang sila, siyempre magkikwento rin yun sa iba. Yung iba naman ang pinagkwentuhan nila, ng balak nilang pagbibitiw, aabot din doon sa iba, kakalat. Kaya nagkakaroon ng pundasyon yung mga chismis na ganyan. Now, whether or not si Teodoro ay magre-resign, depende sa panahon at depende sa kanya. Kung sa tingin niya, nagiging unpopular na ang pamahalaan, hindi magtatagal yan dyan. Maraming mga rigodo na nangyari, Attorney Sal. Maraming mga cabinet members rin na nag-resign. Do you think it's too early if you would compare it the same period of the Duterte government? Wala namang nag-resign nun. May mga tinanggal siguro, mga pinalitan sa Duterte time. Pero ngayon, may mga nag-resign yung iba, Attorney Sal. Hindi ko lang alam kung nag-resign sila o talagang tinanggal sila. Kasi depende. Baka tinanggal sila for corruption. Tinanggal sila dahil sa inefficiency. Tinanggal sila sa perceived incompetence. Hindi sigurado yun eh. Kasi marami din naman sa mga na-appoint na mga reputasyon ay hindi maganda. O kaya maraming napapalitan. Yung sa immigration, napalitan. Sa ERC naman, sinuspindi. Maraming mga kadahilanan eh. Pero ang bottom line dyan talaga, pag ang isang administrasyon ay nagiging unpopular, meron talaga mga miyembro ng kabinete na kusang umalis. O kagaya ni Pascual, matino yun ha? Matino yun, pero nag-resign. Of course, ang kanyang dahilan ay dahil gusto niyang bumalik sa private sector at sa kanyang pamilya. Pero for all we know, baka nakakatanggap siya ng feedback na nagiging unpopular ang kanyang administrasyon. Kaya ayaw niya nang masama. Kaya siya nagbitin.